ka-Republic, apat na sunod-sunod na talo ang nalasap ng Gilas Pilipinas nitong nakaraang mga buwan sa kamay ng New Zealand at Australia dahil sa kakulungan natin sa size. Ngunit ngayong Window 4, isang malaking balita ang tiyak na magpapabago rin sa game plan ng Jordan at Iran na nakatakdang makaharap ng ating pambansang kupunan. Opisyal nang nagbalik sa Gilas ang 7'3" na si Kai Sotto at mismong si Coach Tim Cone. Sinabing ngayon pa lang ay may pakiramdam na siyang mas magaling siyang coach ngayon dahil nariyan ang paborito niyang sentro. Ito ang tinatawag nating Kai Sotto effect. Biglang nayanig at nagkaproblema ang mga kupunan ng Jordan at Iran dahil sa balitang bumalik na nga si Kai Sotto sa ating national team. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, balikan muna natin ang sitwasyon kung bakit ganoon na lamang ang saya ni Coach Tim Cone nang biglang sumulpot si Kai Sotto sa SMC Sports Facility sa unang araw ng team practice ng Gilas, Pilipinas. Sa kasalukuyan ay nasa isang do-or-die situation ang ating national team na may bitbit na 2 panalo at 4 na talong record sa FIBA World Asian Qualifiers. Sa Window 1, na-sweep ng Gilas ang kupunan ng Guam, pero sa Windows 2 and 3, 4 na talo ang nalasap ng mga bataan ni Tim Cone sa malalakas na kupunan ng New Zealand at Australia. Dito sa second round or Window 4, kasama ng Gilas ang malalakas ding kupunan ng Jordan at Iran, pati na ang bansang Kazakhstan. Sa mga naunang laro, kitang-kita na bugbog ang Gilas sa rebound at physical defense dahil wala tayong legit na rim protector. Kahit nariyan ang 9-time MVP na si Junmar Fajardo, hindi niya kayang solohin ang dambuhalang trabaho sa ilalim laban sa mas matatangkad at mga physical na players ng ibang bansa. Lalo na't hindi rin magiging available ang ilang inaasahang big men tulad ni Quintin Millora Brown at Mike Phillips. Kaya naman ang biglang sumulpot si Kai Sotto sa unang araw ng Gilas team preparation, biglang nag-iba ang mukha ng ensayo ng ating national team. Maging si Tim Cone ay nakapagsabi na ang pakiramdam daw niya ay mas better coach siya ngayon sa simpleng pagsipot ng 7'3" Gilas big man. Ito ay isang strategic statement. Kapag ang isang PBA winning coach ay nagpahayag ng ganoong klaseng kumpiyansa, may malaking psychological effect ito sa buong kupunan ng ating national team. Sa mga nakaraang laban ng Gilas, ang ating mga guards tulad ni Chris Newsome at CJ Perez, medyo nag-alinlangan silang maging sobrang agresibo sa depensa sa perimeter dahil kapag nalusutan sila ng kanilang binabantayan, walang sasalubong na depensa sa mga ito. Ngayong alam nilang may isang 7'3" silang kakampi na naghihintay sa shaded area, pwede na silang maging palaban sa perimeter defense. Malaking pabor din ito kay Junmar Fajardo. Muling mabubuo ang Gilas Twin Towers na pagtatambala nila ni Kai Sotto. Mabibigyan din siya ni Sotto ng sapat na pahinga na hindi mababawasan ng Torres sa ilalim dahil nariyan pa si AG Edu. Maging ang ating resident naturalized player na si Justin Brownlee, tiyak na magkakaroon siya ng mas malawak na espasyo sa labas dahil hihigupin ng magnet ni Kai Sotto ang depensa sa loob. Ngayon, dakuhan din natin, pasukin din natin ang isip ng 2 kupunan na makakalaban ng Gilas Pilipinas ngayong Window 4. Ang Iran ay tradisyonal na kilala sa paglalaro ng tinatawag na bully ball. Physical silang maglaro at sanay silang gamitin ang kanilang size at bigat para itulak ang mga defender ng kalaban hanggang sa ilalim para makakuha sila ng madaling puntos. Ang kanilang mindset at scouting report ay haharapin nila ang isang Gilas na walang Kai Sotto. Ngunit sa biglang pagbabalik ng 7'3" Pinoy big man, nasira ang original game plan ng mga Iranian. Ang haba at talino ni Kai Sotto sa pagsupalpal ng tira ang direktang haharang sa atake ng mga Iranians. Mapipilitan silang ilabas ang bola at kumuha ng tira sa labas. Unang makakabakbakan ng Gilas ang kupunan ng Jordan. May axe to grind ang mga ito laban sa Gilas Pilipinas. Ang mga bataan ni Tim Cone ang nagpatalsik sa Jordan sa gold medal match sa Hangzhou Asian Games noong 2023. Dahil dyan, may bitbit na matinding hangarin ng Jordan na makaganti sa Gilas Pilipinas.
Kilala ang Jordan sa mabilis na transition plays at matinding perimeter pressure. Ngunit sa pagkakaroon ng gilas ng isang sentro na marunong ding pumasa at may tira sa perimeter, tulad ni Kai Soto, magkakaroon sila ng malaking problema sa match-up. Kung gagamit sila ng mas maliliit at mas mabibilis na forward para bantayan ng 7'3" Gilas center, lalamunin ito ni Kai Soto sa ilalim. Kung gagamit naman sila ng mabibigat na sentro, hihilahin ito ni Kai palabas na magbibigay daan sa mga drive ni Dwight Ramos at Kevin Kiambao. Sa madaling salita, ang Kai Soto effect ay hindi lang tungkol sa mga puntos at rebounds na may bibigay niya bawat laro. Ito ay tungkol sa intimidation at kalituhan na ibibigay ni Soto sa coaching staff ng Jordan at Iran. Magdadala rin ito ng kakaibang antas ng tiwala sa sarili ng mga Gilas players, tulad ng nauna ng naramdaman ni Coach Sincon sa pagsasabing sa pakiramdam niya'y mas mahusay daw siyang coach sa ngayon. Walang duda, handang-handa ang ating national team na ipagtanggol ang ating teritoryo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Diego Bagsik, dyan sa Bulaluhan sa Fairview. Maraming salamat, lagi kang present. At sa iyo rin, Norman Flores, kahit sa FB page ko, present din ito. Salamat. At sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog, na nasa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, Cecilia Gibara, na nasa Israel. Salamat sa laging panunood. At sa iyo rin, Borlagatan Donald, na nasa Singapore naman. Ang dami nating viewers from other country. At sa iyo rin, Mike Brubik, nasa Israel din ito. Shout out sa iyo. At sa iyo rin, Ray Arabit. Oo nga naman. At sa iyo rin, shout out Rudel Simbahon. Oo nga naman. At sa iyo rin, Aurora Tolentino. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, Rodantis Sabida. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Kahit may mga talangka, hindi kami matitinag. Hinebra, 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 di na